So the last few weeks, napakinggan nyo yung word na work or parating sinasabing trabaho, trabaho, di ba? Tapos yung iba, kasi actually kung pumunta ako sa Senate yesterday at tinanong ako, Sir, are you going to work? Or Sir, magtatrabaho ba kayo? Ang isasagot ko sa kanila kasi, mali ang tanong nyo eh. Bakit po? Never naman tayo tumigil sa pagtatrabaho. From May 11, when we were elected as Senate President, until yesterday, when we were replaced as Senate President, hindi naman tumitigil ang pagtatrabaho. Ang question, anong trinatrabaho natin? What is our work? Siguro, if I may use a term, nation building. If we build the kind of environment, the kind of culture, the kind of nation we want, hindi na natin kailangan pag-usapan yung corruption, yung equality, lack of opportunity, because magiging built-in na yon. So despite miracle after miracle, the Lord Jesus had to remind the apostles, huwag nyo nang isipin anong kakainin nyo. Huwag nyo nang isipin saan tayo matutulog. Huwag nyo nang iisipin na mapapagod ba tayo, saan tayo magpapahinga. Ang isipin nyo, ang kaharian ko at sino ako o yung righteousness ng Panginoon. So, I am constantly reminded, despite po na nagro-rotation po ang bagong 13 o bagong majority sa pag-criticize, I have to keep on message. I have to continue talking to you and explain what we're fighting for. What do you think of this? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve, develop patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, peace, do ordain and promulgate this Constitution. So yon, medyo sa umpisa at saka sa dulo, giveaway kasi hindi po to nilikha lang ngayon or sinulat or hindi to chinat GPT or hindi to yung parang survey, kung hindi ito po yung preamble sa ating 1987 Philippine Constitution, di ba? Ibig sabihin po, ito po ang attempt na i-articulate kung anong Pilipinas ang gusto natin. Can I highlight for today? One, the aid of Almighty God. So dun po sa inyo naman nagsasabing, wag nating isama ang usapin Diyos o ang batas ng Diyos sa batas ng tao o gobyerno. Hindi po, mismong konstitusyon natin sinasabi in the aid of the Almighty God. Yung salita ng Diyos ay importante. So that's number one. Number two, malinaw na malinaw dito. Rule of law, ibig sabihin po, hindi tao yung masusunod kung hindi batas. Diba? At nakalagay din po dito, yung sinasabing regime of truth, justice. No? So ibig sabihin po, kailangan maghari ang katotohanan. So let me go to a new word, cover. Cover. What does it mean to be covered or to have cover? Diba? So sa libro, yung cover, yun yung ibabaw. Pero halimbawa, sa ating mga Kristiyano ulit, mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum, let me use the biblical principles and talk a little bit about what is close to my heart in what I've learned dun sa biblical principles. So halimbawa, sa mga Kristiyano, hindi po ang ating sariling gawa or hindi tayo worthy na ma-reconcile sa Panginoon. Pero paano yon? May utang tayo, may kasalanan tayo. We are covered by the blood of Jesus. You are covered, di ba? So pag sinabi kong halimbawa, George, in advance mo 3 months na sweldo. Sir, sabi mo last time, pag nag-overtime ako ng etong habang SP ka, covered na yung utang ko, di ba? Bayad na yon. So, napaka-importante po ng word na cover. Okay. Having said that, ano po ang ibig sabihin pag sinabi natin na ngayon na recovered? Ibig sabihin, na-cover dati, nawala, nire-recover mo. Diba? So for example, during the time of President Aquino and the first half bago nung pandemic, President Duterte, napakaganda ng ating ekonomiya. Nagkaroon ng economic recovery. Diba? Na-recover. Nag-recover ang ating ekonomiya. But simula nung pandemic, nagka-problema, and then gumanda-ganda after the pandemic, then ayun, sunod-sunod. Yung ating flood control scandal, actually, ano lang po yun? Yun siguro ang pinakamalaki. Pero napakadami pa na systematic corruption na hindi na pag-uusapan. Again, our economy is suffering. We have to recover. Okay. So, in terms of nation building, yung 13 po ngayon, o yung majority, led by
Senator Lacson, Senator Soto, Senator Win Gatchalian, of course, as the Senate President, the two Senator Tulfos, Rafi, and Erwin. I will not take it away. They want to build a nation. Don't take it away from us, yung aming pong grupo, want to build a nation. So, good faith po tayo. Meron kayong vision of a nation you want to build. Meron kaming vision nung gusto natin i-build. Pero tanong ko, anong regime? Regime of truth and justice ba? Kasi kung regime of truth and justice, let me tell you, mga kababayan, there are two groups now. Those who want to uncover the truth and those who want to cover up the truth. Dalawa lang po ha, dalawa lang po. So pwedeng one who wants to uncover, di ba? One who wants to cover up. We have to meditate, we have to pray, we have to make a decision. Bakit po? Mali-maleta ang reward kung ikaw ay para dun sa cover up. Pero napakalaki ng mga consequences. Kaso, bashing, tatanggalan ka ng kung ano-ano. Basta ipa-file lang ka ng cyber libel kapag ka ikaw ay for uncovering the truth. That's just the nature of things. Whether you talk about organized crime, whether you talk about slavery, whether you talk about all the injustices in the world. Those who want to keep the injustice, those who want to cover up, usually have the resources. Kasi kumita sila doon eh. Di ba? Nandoon yung kayamanan ng mundong ito eh. In any home, in any building, in any nation, foundations are important. So kapag ka ikaw ay gumawa ng isang bansa, ang pundasyon niya ay sa buhangin, gigiba yun. Gigiba po yun. Kasi hindi tama ang pundasyon. So kailangan ang pundasyon natin katotohanan. Ang message ko kay Senator Lacson, simple lang. Gusto mo, tumahimik muna ako, meditate, pray, ikaw din. Pero Senator Lacson, napakahaba ng iyong career. Nakilala ka bilang nag-expose, nakilala ka na sinusundan mo yung ebidensya. Of course, there have been many issues also regarding you, your family, pero yung businesses nyo. Pero sinantabi ng Pilipino yon kasi magaling ka mag-imbestiga eh. Pero ngayon, bakit? Panay comment mo na lang sa mga witnesses, pero ayaw mong humarap sila sa committee. So, anong mawawala na may hearing na fair at pakinggan? Pero in the meantime, inuubos kami. Diba? Kaya ang susunod daw, si Senator Marcoleta, di ba? So I will, and then si Senator Bongo. So, I wanna honor Senator Bongo, Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy. Bakit? Before May 11 po, nung nag-usap-usap kami, in fact, nagkita kami May 10 eh. At bago ko mapagharap-harap po ang 12, wala po si Senator Bato noon, nagsabi na po kaming lahat, nadadaan tayo sa pagsubok na to at may magsabi na lang pag hindi na kaya. Pero napakarami nagsabi nun, kulong na kung kulong, harapin na natin kung ano to, etc. O walang hiwalayan tayo, grupo tayo. But ang problema kasi, nagbago yung laban eh. From just having a platform sa Senate, para fair yung ating impeachment, para makapag-focus tayo sa economic crisis, at para lumabas ang katotohanan, nakita na namin kung gaano kalaki ang skandalo at yung corruption na to eh. Ongoing to ha. Yung sasabihin nila na wala nang nakawan ngayon, tell that to the Marines. Nagbabago lang. So, di ba ano sabi ko sa inyo kanina? Nation building. At saan natin uumpisahan yung nation building? Sa pundasyon. Rule of law. Di ba? Regime of justice and truth. Kung walang justice and truth, yung binibuild po natin para natin nilagyan ng anay. Para natin nilagyan na payat na bakal. Para nilagyan natin ng bakal yan na may kalawang na. Gigiba at gigiba din po yan. So, tatlong natin kailangang tignan. Yung una, yung day-to-day corruption, na parang walang mastermind yon. Yung wala kang plaka, hinuli ka, penging 1,000. Yung nahuli ka, walang driver license, penging 1,000. Magpa-file ka ng business permit, 20 mil lang dapat mo bayad, penging 5,000. Diba? So yon, we will deal with that, and we're dealing with that, and citizens are dealing with that, churches are dealing with that, business groups are dealing with that. Pangalawa, yung systemic, yung ganun na sa Pilipinas, yan ang kalakaran. So we have to deal with that through values, through systems. But I'm talking about the systematic and continuing rubbing us blind now and using the last bastion, which is the Senate. Not only to be the rubber stamp, but to be their mouthpiece para maraming issue para hindi tayo tumutok dito. So that's the sad thing, that there is an economic crisis. Naghihirap ang ating mga kababayan. So kailangan natin isabay yun, pero hindi natin pwedeng ilihis ang usapan. So in behalf of the senators I represent, in behalf of the people praying for us, in behalf of students, farmers,
healthcare workers, OFWs, seafarers, na sinasabing, boss, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Boss, boss, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Huwag niyo kaming bossin, kayo boss namin. Ilan politiko na ang dumaan na kayo boss? You do not cover up from your boss. You tell the boss the truth. If you tell your boss lies, he will fire you and even put you in jail. Di ba? Pero ngayon po, hindi. So may dalawang boss. Boss ng cover up at saka yung boss ng gustong mag-uncover. Please meditate on that. Handa po tayo. So dati, ang capacity po natin bilang Senate President at mga kasama ko bilang mga chairman ng mga committees, gagamitin natin as a platform yon for the truth. Hindi para usigin or i-persecute ang kahit sino. Iba ang prosecute, iba yung persecute. Hindi po. We were going to use that platform. O nakita natin in less than 40 days kung paano inuga ang mga pundasyon ng Senado at inuga ang pundasyon ng ating mga institusyon at paano pinunit ang konstitusyon para lang matuloy yung cover-up. Now, we will have other platforms, other venues. And one of this venue is Facebook. So ito lang ang tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook. Bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, na gumagamit din naman sila ng Facebook, na tignan nyo nga sa Senate, bawat salita, tumingin lang ng ganun, gumanon, may sumusunod sa kanila di ba? O tapos, makikita mo, pati kay Senator Lacson, yung angal ni Senator Marcoleta, pati sa CA, kahit anong committee, ine-edit, pinapaganda yung itsura, di ba? Yung sa NBI, hindi ko alam, totoo ba yun, yung talagang nag-ayos, nung hearing, or everyone is aware that it's not only mainstream, meron din social media. Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ang hilig nyo rin mag-Facebook. So sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo. Raffy at Erwin Tulfo. Problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Di ba? O kung hindi lang sa sarili, para pati din sa Malacanang. So, walang perpekto sa atin. But it's time for real change. So yun ang hinihingi ko mga kababayan. Let's all do our best. Let's not lose hope. And let's keep praying. No? I still believe there will be people who will be switching sides. Sabihin nyo, hindi sir, pakonti ng pakonti tayo. Sir, iba talaga yung may pera, may kapangyarihan. Hindi po. The moment you lose hope, that's the moment. Kasi may spiritual warfare dito. No? Sabi sa Bible, meron pong principalities, authorities, spirits. Isang spirit doon yung lying tongue. Yung bumubulong, talo na kayo, wala na kayong magagawa. Total, sila kumita ka na rin. Di ba? Huwag po tayo makikinig doon. Doon po tayo sa tama. Let us build this nation we love. And let us serve the God we love. God bless you po.